vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Wala na akong karapatan sa anak ko. Imposibleng mangyari ang bagay na yan. Dahil anak ko si Erica. Alam ko yun, Mama. Pero nung akala nilang patay na ako, si Pedra at si Fernando Jose nagpakasal at nirehistro nila si Erica bilang anak nila. Hindi. Nakakabaliw lang na ginagawa natin ito pareho. Kung yan ang inaalala mo, makikipaghiwalay ako kay Abril. Itong mga nakaraan, madalas silang mag-usap ni Senyora Valeria. Sabi niya gusto lang niyang magkasundo silang dalawa at hindi na makipagtalo pa kay Mama. Nung dumating ako sa bahay ng anak ko, nanginginig talaga yung tuhod ko. Pakiramdam ko, hindi ka pa rin niya makikilala kung magkita kayo. Nandito kami para imbestigahan ang pagkamatay ng isang lalaking kilala sa palayo na Miserias. Kahit kilala ko siya. Hindi ibig sabihin nun, kilala ko na rin ang pumatay sa kanya. Naghihintay ako sa sagot mo, Rosalinda. Handa ka bang talikuran ang pagiging artista mo para mabigay mo lahat ng oras mo sa akin at sa anak natin? Gusto ko sanang gawin yan. Pero, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya o ayaw mo? Hindi pwede. Anong gusto mong sabihin ko? Hindi ko kaya. Dahil para sa isang matinong babae, ang pinakamahalaga sa kanila ay maging asawa at ina. Pero, may mga katulad mo rin na mas pinipiling magpakitang gilas ng halos hubad sa entablado, tumatanggap ng palakpakan, kaysa damhin ang totoong pag-ibig at pagmamahal ng pagiging isang ina. Huwag mo akong saktan ng ganito. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko sa oras na ito. Kung ganun din pala, edi umalis ka. Umalis ka ngayon sa buhay na meron ka. Nakikiusap ako. Sinabi ko na sa'yo noon na handa akong kalimutan ang lahat at magsimulang muli. Magdesisyon ka, Rosalinda. Magdesisyon ka. Pero ngayon na mismo. Hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo lahat. Pero bakit? Bakit mas pinipili mo ang pagiging artista kaysa sa maging kagalang-galang? Bakit? Dahil kung alam mo lang maiintindihan mo ako. Kung ganun, edi sabihin mo. Sabihin mo, Rosalinda. Gusto kong malaman, kailangan kong malaman kung ano yun. Sabihin mo. Kumusta munting Angel? Ang ganda-ganda niya. Hindi niya yung tunay na anak. Anak yun ni Rosalinda. Rosalinda. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya, tama? Hindi mo kayang talikuran ang mundong ginagalawan mo ngayon. Bakit, Rosalinda? Bakit? Mas gusto mo ba ang mga atensyon at paghangang natatanggap mo sa iba't ibang lalaki kaysa sa pagmamahal ng asawa mo? Huwag mo akong tratuhin ng ganito, Fernando Jose. Sinasabi ko sa'yo na wala akong ibang ginusto kundi mabuo ang pamilya kasama mo, kasama si Erica, magkaroon ng bahay. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Baliw na nga talaga ako. Hindi ko alam kung bakit pinuntahan pa kita. Buong akala ko kaya kitang kumbisihin pero... malinaw na ngayon ang lahat sa akin. Mas gusto mo ang madaling paraan na parang isang pakawala. Bahalang araw, pagsisisihan mo lahat ng mga sinabi mo sa akin. Sinabi ko? Ikaw pa talaga ngayon ang nasaktan? Ayoko nang marinig kung ano pang sasabihin mo. Lumayas ka na sa harap ko! Oo, aalis ako. Aalis na ako. Aalis na talaga ako! Nakakadiri na makita kung anong klaseng babae ka na ngayon, Rosalinda. Isang malaking kahibangan na umasa ako na meron pang pag-asang relasyon nating dalawa. Paalam na. Anong nangyari, anak? Gusto niyang talikuran ko ang lahat ng meron ako. Na muli kami magsimula. Bakit hindi ka pumayag? At bakit hindi mo binigyan ng isa pang pagkakataon ng sarili mong maging masayang muli? Mama, sinabi ko na sa inyo at uulitin ko. Hindi ko hahayaang masaktan pa silang muli dahil sa akin. Itutuloy ko na lang ang lahat habang naghihintay na mawala na ako sa mundo.
everyday Sana ang target, yun po sana ang hangarin namin. At